Hello guys, so ngayon susubukan naman natin have a chest hunt sa loob ng 1 hour. Tignan natin kung magkano ang profit na makukuha natin dito. So itong items ko dadalhin, kita nyo naman, and ang magiging timer natin dito is yung aking food. So yan, sige, simulan na natin. Bali nga pala guys, kaya natin ini-skip dito yung ibang camp is dahil ang gusto lang natin makuha dito is yung medium size na chest at yung large size na chest. Hindi natin kukunin yung mga small since alam naman natin medyo masyadong mababa pala talaga, hindi masyadong mababa talaga yung kitaan doon. So susubukan natin itong mga medium chest at saka large, kung swertein tayo. So unang chest 25, medyo mababa. Sige, tuloy lang natin. Pangalawang chest 100 plus. Yung ganitong content pala, pag magaganito kayong Avaroads, tandaan nyo mas safe dito ang mist compared dito, dahil dito since makaka-encounter ka dito ng mga gankers na in party, unlike sa mist. Kung solo ka talaga, mas prepare ko talaga mag mist ka. Okay, pangatlong chest. Tsaka lagi niyang tandaan, kung bago lang kayo dito sa Avaroads tapos makaka-encounter kayo ng iba't ibang klase mobs, ang laging priority nyo is maiwasan yung mga skills na binabato ng mga mobs. Medyo makatiyan pag ikaw inabot. Okay, pangilan na ba ito? Pang-apat na ata, tama ba? Pang-apat, pangatlo, sure. Isa pang tip ulit, katulad ng ginawa ko kanina. Nag-arbak ako sa blue zone, lumabas ako ng blue zone. Pag nag blue zone ka kasi medyo ang fee ng arbak mo is sobrang baba, almost 10k lang ata, unlike pag nag-arbak ka within the roads or within the block zone, aabot ng 100 plus k yan pag nag-arba ka. So kung meron ka ng items din, napadpad ka sa makita kang portal 4 ng blue zone, labas ka muna kung meron ka ng mga nakuha. Ayun, arba ka muna dito. Tignan natin, since naka-encounter ako ng PvP, isa rin to talaga sa hinahanap ko sa Avaroads, PvP. So kaya nagdadala ako ng medyo pricey na gear kasi naghanap din talaga ako ng PvP.
Kayo matakot nga pala pag ano, PVP. Unless na meron na kayong bit-bit na medyo madami. Ayan, may nakuha ka ng madaming loots. Ayan, dun ka medyo mag-hesitate sumabak pag PVP. Pero kung wala pa naman, and alam mo naman na kaya mong kitain yung gears na dala mo, laban lang para masanay ka rin mag PVP. Yun talaga yung ano, Albion so part talaga ng game yung PVP. Kailangan mo talagang makasanayan. Tanggap mo pag namamatay ka. Maraming beses na rin ako namatay na napapatay, nagkagang, pero ayun, kinatagalan yun, nag-adjust na lang din ako na ayun, ganun talaga, kasama talaga sa laro yun. Hindi unfair yung laro, ganun talaga, gameplay niya talaga yan, kasama yan din. So kung gusto mong tumagal sa paglalaro ng Albion, kaya masanay ka mag PvP. Tanggapin mo pag natatalo ka, namamatay ka na, lalaglag ka ng items, ganun talaga. Tuloy lang natin. Hindi ko na alam kung pang ilan to, pang 5 na ata ito, pang 6. Kung meron kang premium, ka-premium ka, profitable talaga tong ganitong content malaki ang bigay ng mga chest dito. Pero ayun, ngayon natin iti-testing, since ngayon lang ako naglalaro ng walang premium talaga, dahil ewan ko bakit tinatamad ako mag premium, since medyo limited yung oras ko, kaya hindi na rin ako nag premium muna. So testing ko kung anong content ang pinakamaganda sa walang premium. So na-testing ko na yung sa island, kumuha ako ng video nun. Kung di nyo pa napapanood, punta lang kayo sa profile ko, makikita nyo yung island, crafting, at saka ito yung pangatlong video ko. So tinitesting ko lahat sa lahat ng posibleng maging okay na profit pag wala kang premium. Yung ini-next natin dito is Mist. Mag-mist tayo, then Corrupted, solo dungeon, basta lahat ng solo gameplay susubukan natin yan. Kahit yung transport ng hearts, testing natin yan. So kung hindi ka pa follow sa akin, follow ka na lang para makita mo kung anong pinaka okay na gawin kapag wala kang premium tapos solo ka lang. So okay lang naman kung may guild ka, mas maganda kung kahit wala kang premium talaga magkakaroon ka ng profit. Kung may guild ka, especially ganking, makita talaga profit dyan. Pero since hindi ko talaga hilig mag guild, mas gusto ko yung solo gameplay yan. Testing ko yung mga content for solo. Tsaka alam ko naman na syempre mga newbies na nanonood is ang target niyan is kung paano talaga makakapagpa-silver mas mabilis. Di pa naman yan tinatarget niyan yung mga big guilds. So yung mga contents ko dito is for newbie to na hindi pa afford mag-premium, gustong makita kung ano bang okay, ano bang pasok na content para sa kanila. So testing natin lahat yan. Pero kung ayan, isa pa pala, diba, kung bago ka lang, siguro wag muna to. Huwag mo munang gawin tong Aba Roads. Ano lang, mag-start ka ng gathering, pinaka basic. Pagka gusto mong silver na stable, gathering ka, lalo pag newbie, pag bago ka. Pero kung medyo yan, katulad sa akin na medyo matagal na naglalaro at syempre naiinip ka na rin sa pagka-gather, try ka ng ibang content yan, katulad ng ganitong content, try mo
makaka-encounter ka ng, mas gusto ko kasi yung medyo nakaka-encounter ako ng PvP. Tapos umay na rin ako sa mist, hindi ko na rin trip yung mist kasi nga one on one. Mas gusto ko chini-chase ako, kaya mas gusto ko yun, nakahabol ako. Sarap kayo sa feeling, lalo na pag nakapatay ka sa kanya tapos lulubayan kayo, sarap niyan. Ayan, madalas ngayon ako sa open world, Black Zone, tsaka ito. Basta pag alam mo lang alanganin ka, syempre yung kalalaban pa. Basta natin, magkano na ba tayo? Hindi ko na alam kung pang ilan to, hindi ko na nabilang, pero yan, tuloy-tuloy lang natin. Okay, yan. So, Arbok na. I think tapos na tayo sa ano natin. Hindi pa siya 1 hour eh. Actually, hindi pa ubos yung food eh. Pero, ayun na. Tinapos ko na since mabibitin din tayo sa food kung sakali. So, sabihin na lang natin na 45 minutes. Mga ganyan. Estimated natin, oras na ginugol dito sa pag-chest hunt sa Abarones. Then, ang loot natin is umabot na, magkano ba to? Natin 1.4, so 1.6, so yan na lang natin, ilis natin yung pinang arbak natin na yung isa 10k lang eh, tapos yung itong last arbak natin is umabot siya ng magkano ba, 140k, so yung isang 150, estimate na lang natin siguro na ang total profit natin sa loob ng isang oras na ginawa natin is 1.4M. So hindi ko sure kung maganda siya, parang para sa akin hindi, kasi actually pag nag-gank ako mas mahal pa yung gears ko. Ang gears ko is alam ko nasa almost 2M, so depende na lang siguro kung bababaan mo yung gears mo, yung at tier ng gears mo, siguro pwede siguro siya maging profitable. Okay na rin siya, okay din. Pero ayun, kung gustong mas ano talaga, mas malaki kitaan yan, premium, syempre plus 50% yan, kuha ka lang ng premium. Then kung ano, pwede na sa ito. So ayun lang.